Stay put lang po kayo dahil malupit ang week na ito dahil nagsimula na yung unang na-postpone na hearing mga partners ng Congress. Oo, ng Congress patungkol sa fake news daw. Ito kasi ang issue kasi dito. Itong si Congressman Dan Fernandez at ito pong si Barbers ay naglabas ng kanilang mga privilege speeches. Ito si Barbers, ang kanyang privilege speech, hihinto daw ang ang proliferation ng fake news at ito daw mga vloggers na pinopondohan ng mga pogo, kaya tinawag na pogo vloggers at saka narco vloggers. So yun daw yung kanilang mga ipapatawag sa Kongreso. Yes. Tapos biglang may lumabas na mga pangalan, mga YouTube channels sa media. Although ako kasi wala akong natanggap na invitation. Yan. So, syempre ako, personally, hindi ko yung honor yung nakita ko lang sa tabloid, nakita ko lang sa dyaryo. Kasi, hindi ko natanggap yung eksaktong, yung eksaktong invitation. Correct. Same goes with Banat with yung si MJ Monder, kasi nakita natin yung mga pangalan natin doon. And karamihan doon sa mga, sa mga pangalan ng mga nandoon ay hindi rin sila naka-receive. Pero dahil nga nakita nila yung kanilang mga pangalan doon, email sila sa Congress at nagsabi sila ng kanilang mga reason why hindi sila a-attend. Again ito po ay invitation. Hindi pa yan talagang subpina na matatawag natin. Kasi gagawin kayong resource person para makakalap sila ng mga idea kung paano sila lilikha ng batas para masugpo ang fake news. Tama yan, partner. Well, napakasakit kasing matag ka. Hindi nga lang fake news peddler ang tagging sa'yo. Mantakin mo, narco vlogger at saka pogo vlogger. So, ito, tayong banateros, lahat ng sugal, kinukundina natin yan. Pinananawagan natin sa lahat. Binabanatan natin yung mga artistang nagpo-promote ng sugal. Yung mga vloggers. Sabi nga natin, okay yung pogo, tanggalin yan, pero dapat hindi natin palitan ng bagong sugal na tayo bibiktimahin. Correct. So, galit tayo sa sugal. Pangalawa, hindi tayo pwede maging narco-vloggers. Kasi gustong-gusto nga natin yung war on drugs ni PRRD. Hindi ba? Yung mga binabanatan ngayon sa Quadcom. Kaya nga tayo galit na galit sila sa atin dahil tayo daw ay critical sa Quadcom. Yung Quadcom binabanatan yung war on drugs. So, paano yung mga narco ang magpopondo sa mga vloggers? Yes. At saka, sabi ko nga sa inyo, when you are funded by a narco, malamang addict ka din. Kaya nga, di ba, naghahamon nga tayo ng drug test. Drug test tayo lahat. Di ba? Hinahamon nga natin ng drug test yung ating pinakamamahal na Pangulo. Na hanggang ngayon. Ngayon, wala pa. Itong mga congressman, mga best friends natin, wala pa rin. Di ba? So ngayon, ito ang pinakamasaklap sa lahat. Nag-i-invite pa lang po sila ng mga resource persons at may mga reason naman yung mga resource person na hindi umattend. Pero bakit si Attorney Trixie Cruz papadisbar? Papadisbar na. Dahil lang yung kanyang reasoning. Kasi ang kay Attorney Trixie Cruz is kino-question ko nga yung legality nitong invitation sa akin . Bakit? Dahil doon madidisbar ako. Kino-question ko pa nga lang. Sasagutin nyo lang naman yung question ko kung bakit ako kailangan umattend dyan. Same goes with yung ibang mga vloggers natin. Itong mainit ngayon na kasama natin mag-vlog ito ay pabor talaga to sa mga Duterte si Joey. Joey Diviv. Itong si Joey, ang nakalagay doon sa kanyang liham doon sa kamera wala naman akong, una sa lahat, hindi naman ako narco-vlogger, hindi naman ako pogo-vlogger. So, kung iimbestigahan nyo yung mga narco-vloggers, pogo-vloggers, wala rin naman akong kilala na vlogger na pinupondohan ng mga yan. Therefore, wala akong mako-contribute. At saka sayang naman yung panahon, alam ko naman busy kayo, tsaka sayang din yung pera ng taong bayan na masasayang lang na pupunta ako dyan, wala naman akong maitutulong. So, yun yung kanyang reason na hindi ko magets ba't hindi nila naintindihan. Siguro dahil sa galit. Yes. Pero itong pinakamasaklap, partner. Oo, na medyo na-disappoint ako kasi Alin dito? medyo marami nang pagkakamali na nakikita tayo. Etong si
itong si Abante. si Congressman Abante, dinagdagan niya pa. Nako. Mantakin mo, ang huling-huli dito, mga partners, sa kanyang statement kanina na parang he just wants to get back at Joey dahil si Joey, minura daw siya. Akala ko ba fake news ang pinag-aawayan natin dito? Bakit ang kinasasama ng loob ninyo is yung minumura kayo? Hindi ba? May sinabi ang Korte Suprema na kung kayo ay nasa posisyon, hindi kayo dapat balat sibuyas. Correct. Kung minumura kayo, hindi masaya ang taong bayan dahil hindi sila masaya sa ninyo o hindi sila masaya sa performance ninyo, and then tanggapin ninyo yung mga batikos na yan. Yes. Lumabas sa kanyang bibig mismo, partner, bago ko ipasa sa inyo, Sige. na hindi ko kailangan, nung inisa-isa nila yung kanyang reason, hindi ko kailangan ng kaalaman mo. Knowledge, okay. O, ang kailangan ko, sagutin mo itong mga paratang mo sa akin. O, teka, ang nasa letter Yung pong reply ni Joey is based doon sa letter na natanggap niya na nire-request yung kanyang expertise sa issue na ito. Therefore, hindi naman pala ito tungkol sa nalalaman ng vlogger. Or pwede na lang makuwang information sa vlogger. Personalan, lumalabas na personalan po itong nangyayaring ito. Nakita natin ang pinaggagawa ninyo sa mga general, doon sa mga opisyal, iba pang mga opisyalis ng gobyerno, binastos nyo pa nga si PRD dyan, binastos nyo pa nga si VP Sara dyan. What more pa kaya kaming mga normal na tao lang? Yes. Tapos sasabihin ni Congressman Barbers na, akala ko pa naman matatapang kayo. Bakit hindi kayo dito maglabas ng tapang? Grabe. Hindi kami pwedeng dyan maglabas ng tapang kasi yes or no lang naman ang pwede mong isagot dyan Teritoryo nila yan. Tapos teritoryo. Kaya nyo nga kami dinadala dyan Kasi hindi nyo kami kaya sa playground namin Yan. So bakit hindi tayo dumaan doon sa tamang proseso at sa tamang playground na pantay-pantay tayo ng kapangyarihan? Kaya dinala natin sa kinauukulan. Korte. Kaya tumungo tayo sa Korte Suprema dahil feeling talaga namin, and we are representing all vloggers na nagsasalita sa mga nangyayaring kabulastugan sa bayan natin, mga nangyayaring hindi maganda na nagkokomentaryo, talagang luging-lugi talaga tayo rito. Yes. Luging-lugi tayo rito. Ang sinasabi kasi nila, lugi sila sa amin, kaya doon nila kami dadalhin. Pagdating doon, anong pwede nilang gawin sa amin? Hindi naman namin sila pwedeng ikulong. Yes. Ang kaya lang naman namin gawin sa mga vlogs natin, anuhin sila, sitahin sila. Batikusin. By the way, sa mga congressman, ako po, ang pag-vlog ko nakabase sa balita ng mainstream media. Pare-parehas tayo dyan. So hindi mo pwedeng sabihin na yung ibinabalita ko ay kasinungalingan. Kasi galing yan sa mainstream media. Galing yan sa mga malalaking mainstream media, nire-reactionan ko. Now, yung reaction ko, kung hindi pasok sa'yo, panlasa mo, huwag ka na manood sa akin. The reason why pinanonood kami ng daan-daan libong mga subscribers namin is because pare-parehas kami ng opinion, pare-parehas kami ng nakikita, pare-parehas kami ng nararamdaman. Yes. At marami ding mga bashers natin. Sa totoo lang, kung nasasaktan kayo sa mga pangbabash sa inyo or sa mga pagpapansin sa inyo, pwede po kayong hindi na maging mga kongresista, mayor, gobernador, presidente, vice president. Huwag na po kayong tumakbo sa politika. Yan. Kasi kapag po kayo ay politiko, talagang hindi nyo kayang i-please lahat. At hindi nyo po kayang kontrolin ang isip ng mga Pilipino. Yan. Majority, pwedeng ayon sa inyo, pero meron pong hindi natutuwa sa ginagawa ninyo. And being the representative of the people, dapat po kayo ang nagiging boses namin dyan. Nire-represent nyo ako. Masama ang performance nyo sa akin. So anong gagawin ninyo? Dapat abutin ninyo yung constituents ninyo. Para wala kayong marinig. Yes, at sagutin ninyo yung kanilang mga hinanaing. Yan. Hindi naman magre-reklamo ang tao kung walang nakikitang mali. Correct. Oo, hindi ba? So, partner. Sa akin, buti na lang, hindi kayo nagpadala ng letter, no? Kasi yung iba doon, kahit hindi nakatanggap ata ng invitation, nagpadala ng letter nung nakita nila yung pangalan nila doon. So, nung natanggap yung letter, so, ang gagawin nila doon, ipapatawag na sila ngayon. Isusumpina na. Which is maling-mali. At hindi po yun ang proseso ng pagsusumpina. Dapat,
2 o 3 imbitasyon muna ang pagdadaanan bago mo ipasumpina ang resource person na ipinapatawag mo. Ang nakakalungkot nga dito, mga partners, dahil talagang kitang-kita na natin kung paano talaga nila lapastangan, kung paano nila ginagamit ang kapangyarihan para pagtripan itong mga gusto nilang pagtripan. Ako, natutuwa ako dahil wala tayong mga kasama na mga vloggers na nagpunta doon kanina. Hindi naman yun sa pagiging karuwagan. Ang katapangan ay inilulugar. Kung alam mo na ikaw ay lulusong sa kumunoy, ay hindi mo gagawin yun. Hindi mo papahamak sa sarili mo. Lions Den, partner eh. Lions Den. Yeah. Diba? Susugod ka sa lugar na nandoon lahat ng galit na mga leon. Correct. Sasagpangin ka eh. Correct. Pupunta ka pa ba? Hindi ka na pupunta. Hindi ka pupunta sa isang lawa or sa isang ilog na punong-puno ng buhaya. Hindi mo ipapahamak ang sarili mo. Hindi yun karuwagan katulad ng sinasabi ni Congressman Barbers. Congressman Barbers, lagi mong sinasabi yan ng mga duwag matatapang. Kayo matatapang kayo dahil nandiyan kayo sa posisyon ninyo eh. Kung pare-parehas tayo ng kalagayan, sa tingin nyo, magagawa nyo yung mga sinasabi nyo? Sabi nga na itong mga kapatid ko kung pantay-pantay ang laban, hindi namin kayo atrasan. Doon lang tayo sa tama. Dahil yun naman inuutos ng batas Lahat dapat ng kilos ninyo, lalo-lalo na kayo ng mambabatas, ay iniaayon sa batas. Pero, yung batas na hawak nyo ngayon, ginagamit nyo, yung kapangyarihan nyo, para paluhurin sa inyo yung mga kritiko ninyo. Mag-i-eleksyon, may mga naririnig-rinig tayo kung ano talaga yung mga binabalak, And good thing na walang nagpunta dyan na vloggers. At wala pong natatakot sa inyo. Wala pong natatakot sa inyo dahil wala pong ginagawang masasama itong mga kasama namin yung mga vloggers. Fake news? Fake news po ang number 1 na hate namin. Kaya kami nagbablog dahil meron kami nakikita, kaya kami nagsasalita dahil may nakikita kaming mali, meron kaming nakikitang dapat ayusin. Yun po yun. Walang labis, walang kulang. Pero, kung kikitilin ninyo ang karapatan namin na nandyan naman nakasulat sa Saligang Batas ng Pilipinas, hindi ho tama yun. Mga kababayan, nakita natin kanina kung paano nagsama-sama ang matatapang natin na mga kapatid na vloggers. Inaamin namin na ang Banateros ay hindi matatalino, hindi kasing talino ng iba. Pero makakaasa kayo na yung prinsipyo, yung prinsipyong pinaninindigan namin, tatayuan namin yan kahit saan tayong magpunta. At yung talino ng mga kasama natin at prinsipyo namin, tapang namin, pag pinagsama-sama, walang makakatibag sa atin. Sama-sama tayong ipaglaban ang ating karapatan. Huwag tayong papatiklop, huwag tayong titiklop dito sa mga gusto magpatiklop para mapagtakpan ang kanilang makatiwalian at ginagawa nilang kasalanan sa atin at sa sambayan ng Pilipino. Partner Jay. Hindi, maikli lang. Bago ko ibigay kay Partner Jay. Sinasabi pa nila kasi dito, mga partners, yung ang laki ng mga kumikita dahil sa pagkakalat ng fake news. Sa totoo lang po, kung kami kakampi sa inyo, mas malaki kikitain namin. Correct. O, mas kikita talaga kami ng malaki. Kasi, napansin, di ba, may mga umami ng mga vloggers na highest paid sila. Tumatanggap sila ng 6 digits. Mula kanino? Alam nyo na, taxpayers money po yan. Umamin po yung vlogger na yan. Yes. O, ba't hindi nyo pinatawag yung vlogger na yan? Yes. O, di ba? Ba't hindi nyo pinatawag yung vlogger na yan na umamin na siya daw yung highest paid sa lahat ng mga vloggers? You're talking about troll farms? Tingnan ninyo yung mga nagko-comment sa mga Facebook posts ninyo. Puros mga ibang lahi, zero followers. Tsaka mga bago. Bagong mga accounts. Wala pong ganyan. Pagka tinignan niyo po yung mga postings natin at pati yung mga postings ng mga Duterte vloggers, talagang matitinong mga tao yan. Tsaka, legit. Ito lang po ang gusto kong sabihin sa lahat ng mga kongresista natin at sa lahat ng mga magtatangka na patahimikin tayo, 2 presidente po ng Pilipinas ang inupo ng vlogger. Nanalo po si PRRD dahil sa mga vlogger. Ipinaglaban po ng mga vloggers si PRD.
yung mga sarili pa kaya namin. Correct. Kung yung ibang tao nga pinaglalaban namin, yung mga sarili pa kaya namin, hindi kami papayag, mga sir. Hindi kami papayag na babuy-babuyin nyo lang kami dyan. Now, kung ayaw nyo po, again kung ayaw po ninyo, na kayo po ay napupulaan, nasisilip yung inyong mga trabaho, madali lang po yan. Huwag na kayong magsitakbo, magtanim kayo ng kamote. Kung gusto nyo, mag-vlogger na din kayo, walang problema. Pero hanggat kayo po ay halal ng taong bayan, nasa opisina, at pasahod ng buwis ng taong bayan, hindi nyo po pwedeng igisa sa sariling mantika nila araw-araw, mayat maya yung mga kababayan natin Pilipino. Jay Guevara. Yun. Hindi sinipot. Natuwa-tuwa ka na, walang sumipot Kawawa naman tong mga to. Di sinipot. Alam mo, Jay, akala kasi talaga nila, hindi organized Kasi, ito ang hindi nila naiintindihan. Hindi naman talaga tayo nag-uusap-usap Correct. Opinion mo. Tayo, grupo tayo. Nag-uusap-usap tayo dahil tayo grupo Pero imagine mo, independent vloggers lahat yan. Kaya yan sila magko-connect-connect kasi nga, magkakaparehas sila ng ng opinion, magkakaparehas sila ng may common denominator. Yes, meron silang common na Common na goal. factor. Oo. So akala talaga nila na labo-labo magsisidating na lang kanya-kanya. Di nila alam na napakatatalino nitong mga to. We are talking about Trixie Cruz Angeles na former PCO. Spokesperson pa. Mga doktor, mga abogado, si Ka Eric Seris, dating kadre, si Jason sa dating Batikan na periodista, na radio kolumnista. Kolumna, lahat na. Sir, mas matagal na po ito sa inyo yung serbisyo nyo sa public service. Mas matagal po itong mga ipinatatawag nyo sa inyo. Jay Guevara, diretso mo na. Hindi, dun sa kanina, sorry, sasabihin ko pero ang bobo ni Abante. Alam niyo kung bakit? Sige. Iwento mo Hindi nila napansin, binanatan sila ni Abante. Si Fernandez at si Ace Barbers, binanatan siya ni Abante. Alam niyo kung bakit? Paano? In-interview na magkaibang network etong si Fernandez, si Mr. Google, tapos etong si Ace Barber. In-interview sila. Ano daw ang pinaka motibo or ano daw ang pinaka nung hearing na yon? At ang sagot nito, ang purpose, ano daw ang purpose nun? So ang sagot nila is para sa kabataan. Para daw, hindi daw maimpluwensyahan ng mga vlogger yung mga kabataang makakapanood ng mga video ng mga vlogger. Tapos magugulat tayo, sasabihin ni Abante, kaya talagang pinamukha ni Abante na kaya lang nila pinapatawag yung mga vlogger doon dahil binabatikos sila. Kanina, di ba, galit na galit siya kay Joey. Ni Kesyo may pagmura-mura pa siya. Bawal si PRD magmura. Bawal si PRD magmura. Galit pa sa nagmumura. Pero hindi daw mura yun, Jay. Ano yun? Hindi daw mura yun. Marami naman daw ibig sabihin yung... hindi daw mura yun. Hindi daw mura yun. According to him, sabi ko nga, ito ang problema. Nahuli mo na sa bibig, tinatanggi pa. So, anong klaseng mga yan? Walang anong klaseng mga paninitigan. mambabatas yan? Anong klaseng mga bishop, yung mga ganyan? Jay, diretso. Pero ang mano ko dito sa mga congressman na to, alam naman namin na yan ay diversional tactic nyo lang para hindi mapansin na naman yung panibagong issue nyo na kinakaharap papatungkol sa BICAM na dapat yan yung pinag-uusapan nyo ngayon. At ito pa, paano ko nasabing bobo ka, Abante? Ito isipin mo maigi. Ikaw na mismo nagsabi na libelous yung mga pinagsasabi ng mga vlogger. Bakit ayaw nyo kasuhan? Bakit nyo idadaan sa hearing? Tama, galing mo talaga, Jay. Unang-una, yung hearing na yan, ginagastusan yan nang galing sa pera ng bayan. So kung kami at yung mga vlogger, ipapatawag nyo dyan, tapos gagamitin nyo yung pera ng parang nagsasayang lang tayo dito ng pera ng taong bayan. Yes. Kung idiretso nyo sa korte yan, tama. at kasuhan nyo, halimbawa, katulad niyan, minura ka ni Joey or nung vlogger, di sana kasuhan mo. So ano yan, mas kailangan pang idaan, mas unahin pang idaan sa sa hearing nyo kaysa dun sa korte. Sabi nyo, nasa batas yan na bawal yung ginagawa. So bakit korte ka ba? Para dyan pag-usapan niyang mga ganyang bagay. Tsaka dito,
pinamumukha nyo talaga sa taong bayan na hindi to para sa mga kabataan. Para talaga to sa inyo dahil mga balat sibuyas kayo. At ito, alam nyo kung sino totoong... Batang isip. Alam nyo kung sino yung totoong fake news? Ha? Sino yung pinakatotoong fake news? Baka may papanood ako sa inyong video. Kung sino yung pinakatotoong fake news, baka magulat ako. Kayo, kaya ito, may hamon ako sa inyo. Sana makita nyo rin tong video na to at sabihan nyo rin siya na huwag kang ganyan, fake news ka. Ito, panoorin ho natin yung video na yun. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So anong human rights violation? Ano na? Vlogger din yan. Vlogger din yan. Din yan, number 1. Kaya dapat ipatawag nila yan. Hindi, eto na lang yan eh. Biruin nyo galit kayo sa fake news. Pero yung ultimong presidente, nagpi-fake news. Saan kayo nakakita na halos sa lahat ng mga vlogger na at lalong-lalo na sa Banateros Brothers, naka-live kami na pumapasok yung mga pulis doon sa KOJC na naka-full battle gear. Tapos sasabihin ng presidente na walang barel, walang pangaharas, walang tear gas. Saan ka nakakita ng naka-live na ini-edit? Kasi ang katwiran nila, ini-edit daw. Paano na-edit? Live yun. Ngayon, ang hamon ko dyan sa mga congressman na yan, try nyo namang sitahin yung pangulo nyo. Huwag ka mo mag-fake news. Nakikita nyo, liwanag yan, at least yan, may katibayan kami na fake news si Bongbong Marcos. Saan nyo nakita na totoo yung sinabi niya na pumasok yung mga pulis doon na walang barel? Kalukuhan yun. Kaya bago nyo kami sitahin na nagpe-fake news kami sa mga YouTube channel namin, unahin nyo muna si Presidente Bongbong Marcos. 20 pesos na ba kilo ng bigas, Jay Guevara? Yun pa isa. Hanggang ngayon, hindi pa 20 pesos ang kilo ng bigas. Tsaka yung hamon mo kay Barbers, yung matapang. Matapang si Barbers yun pa pala. Di ba, Barbers, matapang ka? Yan. Anak ng teting naman, Barbers, Matapang ka, hamunin mo si Marcos. Fake news. Tsaka ito. Drug test, hamunin niya. Yun pa. Tsaka ito pa, matapang kayo, di ba, mga Congress? Kasi, di ba, sabi mo, duwag kami? Sige nga, try niyong pag-usapan dyan sa hearing niyo about sa BICAM. Yun. Di, pustahan tayo. Kung talagang matapang kayo. Kung talagang matapang kayo. Alamin niyo kung sino yung... Pumirma. Hindi, alamin niyo kung sino yung... Fill in the blank. Ito ba, pag-usapan niyo yung sa BICAM, pag-usapan nyo yung sa confidential fund ng Office of the President. Pag-usapan nyo yung about sa flood control. Yan, pag-usapan nyo lahat yan. Try ko lang kung matapang kayo. Ayun. Ngayon, pag hindi nyo nagawa yan, duwag kayo. Ayun, pasok. Tapos condition ako kay talaga. Ibang klase, for mayor. Pero alam nyo, ito, hubaran na natin ang maskara itong mga to, mga partner. Let's unmask the devil. Let's unmask the beast. The beast pala. Sino ba sa tingin ninyo nagpapa-under dito? Ayun. Ito bang ginagawa nila nasa batas pa? Sino ba sa Pilipinas yung mga hindi sumusunod sa batas? Bukod sa mga kriminal. Sino ba dito yung may mga sariling batas? Ayun. Yan po yung mga komunista. Aminin na po natin. Ito pong mga mambabatas natin, tila mo hindi na sumusunod sa batas. Mali na yung batas na kanilang ipinatutupad. At ganito po ang ganito kumana ang mga komunista mga partner. Matalikod. Ito ang pinakamalungkot sa lahat. Nanalo po sila sa laban even without firing a single bullet. Yes. Kasi kontrolado nila ang lahat. Nakipag-deal na talaga sila dito sa mga makakaliwa na ito, kaya itong ginagawa nila sa bayan, malayo na sa demokrasya. Correct. Hindi na to demokrasya, partner. Sa totoo lang sorry pero ito po ang nararamdaman namin bilang mga normal na Pilipino. Para kaming nabiktima ng akyat bahay gang. Ayun. Partner, akyat bahay gang. Tama. Ano ba yung ginagawa ng akyat bahay gang? So yung akyat bahay gang, in reality, umakyat sa bahay, papasukin kayo, pupwersahan kayong pagdanakawan. Tatali kamay mo. Bubusan ang bibig mo. Tapos kukunin lahat ng ari-arian mo. At ang pinakamasama doon, pinagnakawan ka na, gagasahin pa yung anak mo,
Di ba napakalungkot nun? Bababuyin ka, kakainin yung pagkain mo. Nakagapos Kukunin ka. lahat ng pinaghirapan mo, nakagapos ka, nakapiring ka, nakatakip ang bibig mo, wala kang kakayanan magsalita. Habang Wala kang- nanonood ka. Wala kang kakayanan lumaban. Oo. Nagtatawanan pa yan habang ginagawa yung krimen. Yes. Ganun na ganun po ang Ganun nangyayari sa bayang Pilipinas. Pero wait mo, partner, no? Nililimas, partner, yung pera ng taong bayan. Tapos, nakikita naman natin sa gagara ng mga gamit nila, dating mga ganito lang, naging ganyan. Yeah. Wala namang mga malalaking negosyo, bigla nagkaroon ng mga construction firm. Tapos, pera Pera pa din talaga Pera pa rin talaga ang pinag-uusapan mga partner Root of all evil. Pera talaga. Kasi, tama, yung sinabi ni Boss Dada, hindi natin napapansin na etong style na ginagawa nila sa atin ay akyat bahay style. Ha? Isipin nyo na lang na hindi sila literal na pumapasok sa bahay natin, pero pinapasok nila yung buhay natin. Ninanakaw yung pag-aari natin. Ang pera ng taong bayan, kaba ng bayan, pera ng taong bayan yan. Ginagahasa nila ang pera ng taong bayan, ginagahasa nila ang ating karapatan habang sila ay limpak-limpak ang salapi at tayo ay pinagtatawanan nila. Kasi mga tatanga-tanga tayo, hindi tayo nagsasalita. Kaya walang mangyayari kung hindi tayo magsasalita. Walang mangyayari kung tayo magbubulag-bulagan, magbibingi-bingihan sa mali na nakikita natin. Alam nyo ba na yung 90 billion na pinag-uusapan natin sa PhilHealth na kung saan-saan nila dinadala, alam nyo ba na yung 90 billion na yan ay kayang pagdugtungin yan ang lupa ng Pilipinas sa 500 billion, pamamagitan? partner. 500 billion na flood control Flood project. control projects. Ito muna, PhilHealth, yung PhilHealth na 80 billion na kung saan-saan in-insert, pwede nang pagdugtong-dugtungin yan sa pamamagitan ng kalsada at tulay ang buong Pilipinas. Yung 500 billion na sinasabi ni Boss Dada kanina, pwede na yan iangat ang buhay ng mga kababayan natin na mga walang tirahan, yung mga nakatira sa tinatawag nating squatter, pwede dyan ialis yung ating mga kababayan sa halaga na yan at mabigyan pa sila ng mga trabaho sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga factory dito sa Pilipinas para mayroong pagkakakitaan. Dahil alam niyo kung bakit bumabalik ang mga squatters, yung mga former settlers? Walang Kasi trabaho. dinadala sila doon sa lugar na napakalayo sa kabiasnan, wala silang pagkakakitaan. Pero kung may isang politiko na nakaisip na bigyan sila ng bahay, bigyan sila ng pagkakakitaan, sa tingin nyo babalik pa yan dyan sa pinanggalingan nila? Hindi na. Walang nakakaisip niyan dahil ang nasa isip nila kung papaano sila magkamkam at kung papaano mananatiling mahirap ang mga Pilipino pero meron silang paulit-ulit na maloloko. Partner. Hindi, sa totoo lang, ano talaga to Tanungin ninyo mga sarili ninyo. Yung mga nakaraang Congress, ganito po ba? Yung mga nakaraang Senado, ganito po ba? Hindi na, mga bossing. Dito Nung panahon talaga. ni nung panahon ni General Luna, ganyan ang mga congressman. Ayok sa pera. Hayop sa pera. Pera pa rin talaga no? Sabi ko nga sa inyo, ibang klase talaga itong mga nangyayari sa atin. Napakalungkot kasi ang tindi ng laban ni Pastor Apollo Kibuloy at ni PRRD sa insurhensya and yet nanalo sila ng walang nasasaktan sa kanila. Yes. Ang ano lang nila, ang akala talaga nila, mga partner, namamanipulate nila or nagagamit nila yung mga komunista. Yung pala. Ang hindi nila alam, sila ang nagagamit nitong mga komunista na ito. Mga sweet tick yan Sabi nga ni Ka Eric, hindi yan nagpapatalo. Di ba, partner? Hindi magpapatalo. Gagawa sila ng paraan para makamit nila or makamta nila kung ano yung layunin na ipinaglalaban talaga. And which is, yun ang nangyayari ngayon, partner. Meron mo usapang komunista. Ang mga pulis natin ngayon, sino sinusunod? Si Senator Bato, galit na galit kanina. Kanina or kahapon. Dahil dito sa kaso ni Colonel Grijaldo. Si Colonel Grijaldo ay naninilbihan sa ating bayan. Active pa yun. Active. Naninilbihan sa ating bayan. Araw-araw, nakataya ang kanyang buhay, yung paa niya, nakabila, kaliwa, nasa hukay. Pero, sinong nagdidiin sa kanya ngayon? Kapwa ni mismo, mga PNP generals, officers. Tinanggalan pa siya ng sweldo. Ikaw, kung kabaro mo yan, kung totoong mga Pilipino ka at sinusunod mo, yung nakasulat dyan sa badge mo, to serve and protect, gagawin mo ba yan? Hindi.
Dahil itong si Colonel Grijaldo, nanindigan sa tama. So now, yung tama na ngayon ang gagawin nating mali. Dahil hindi yan tatayo, si Colonel Grijaldo dyan, na pahihirapan niya yung sarili niya kung siya ay nagsisinungaling. Sasabihin niya katotohanan. Kung halimbawa, tama yung sinasabi ng mga congressman, aminin niya, sige, mali ako, tama na kayo, hindi ko na pahihirapan yung sarili ko. Pero dahil may panindigan at may prinsipyo si Colonel Grijaldo, kaya nila pinag-iinitan. Dahil bakit? Napapaso sila sa bawat letra na lumalabas sa bibig ni Colonel Grijaldo. Kaya ito mga busdada, Master. Oh. Alam niyo ba kung bakit mahal ng administrasyon yung mga makakaliwa? Bakit? At bakit parang mas kinakampihan nila yun? Tatay ni Marcos Jr. si Joma Sison. Ay, pinalik mo na naman. Napanaginip mo ba yan? Hindi, parang nagkakatotoo na eh. Kasi isipin nyo si Lopez na nagtatrabaho din, Attorney Lopez, pinakontempt ng komunista. Ito, hindi tayo Wilkins. nagre-red tag mga partners Hindi po kami nagre-red tag. Sinabi nila mismo sa kanilang mga speeches, opening statements, yung mga kanilang pagtatanggol sa sarili sa mga debate sa kabilang mga estasyon, na proud sila na kaliwa. Di ba? Proud sila na kaliwa. Tapos kapag kasasabihin mo makakaliwa sila, iiyak sila, red tagging. Kakasuhan ka, red tagging. At maliban pa doon, partner, yung pinuno nila mismo, sinabing sila ay kasama talaga. Tsaka sa bibig nila nangyari na proud sila Pero makakaliwa sila tapos ngayon mga God sila. Kaya walang red tagging. Wala na yun. Umamin na sila Tapos ito pa pinakamalupit. Anong mas matimbang sa mga vlogger na sabihin na natin minura yung mga congressman or namura? Anong mas mabigat doon sa isang congressman na convicted? Nakasakasama nila dyan sa gobyerno. Ayun. Anong mas matimbang doon? Anong mas mabigat doon? Yung congressman na nagkasala sa batas o yung mga vlogger na minura lang or namura yung isang congressman dahil sa kalokohan or tiwaling ginagawa niyo sa nagre-react lang naman sila. Nakikita nila sa opinion nila. Ngayon, kung namura kayo, ayusin yung ginagawa niyo para wag kayo mamura. Correct. At ito paano na lang kung sa kanila ginagawa yung ginagawa ng mga kabilang vlogger, yung ginagawa kay BP Sara? Mamaya, mamaya pag-uusapan natin yung mga iba pang mga ibang side naman itong mga vloggers. Pero klaro na itong mga galawang ganito, yung mali, ginagawang tama, yung tama, ginagawang mali. Komunista galawang komunista yan. Baka hindi lang po nararamdaman nitong mga ibinoto nating mga congressman, pero akala nyo kayong nagpapaikot sa mga makakaliwa na nandiyan dyan. Hindi. Tingnan nyo mga sarili ninyo. Tingnan nyo mga itsura nyo ngayon. Tingnan nyo kung gaano kayo kapatay gutom sa pera ngayon. Kayo ang pinapaikot ng mga komunista. Yan ang pinakamasakit na balita. Pero puntahan muna natin tong ating mga balita. Dumiretso sa Korte Suprema sa halip na magtungo sa Kamara ang pinaiimbestigahang mga social media influencers at political vloggers. Alamin kung bakit sa report ni MJ Mondihar. Good. Sama-sama sa Korte Suprema ngayong araw ng Martes, Pebrero 4 ang mga batikang social media influencer at political vlogger. Ito'y para hindi magkomentaryo sa iba't ibang issue sa politika sa bansa, kundi para depensa ng kalayaan sa pamamahayag. Sa Kamara sila pinatatawag para paimbestigahan sa issue ng disinformation at fake news. Ngunit ayon sa grupo na may daan-daang libong following, nahusgahan na sila ng House Strike Committee bago pa man sila makapunta sa Kamara. May pahiwatig na kami ay pseudo-political analysts, pseudo-journalists, pogo vloggers, and narco-vloggers. Mayroon pang tumatawag sa amin na mayroon daw troll armies or kung ano-anong mga insinuations na kung ibang tao ang gumawa at kung hindi ito sa Kongreso sinabi, ay maaaring makonsider na libel. Ang parliamentary immunity ng mga mambabatas laban sa anumang kaso ang tinutukoy ni Attorney Cruz Angeles na isa rin sa mga petitioner. Bukod dyan, naniniwala rin ang grupo na mali ang pagpapaimbestiga ng TRICOM dahil karapatan ng mga Pilipino na maghayag ng kanilang saloobin at puna sa mga irregularidad sa pamahalaan. Gusto nilang gawan ng regulatory framework ang social media. Ngunit maliwanag ito sa saligang batas
na pinagbabawal ang ganitong klaseng batas at maaaring idulog ito sa Korte Suprema para i-determine kung ito ay naaayon sa saligang batas or kung may sufficient na safeguards ito para hindi matapakan ang ating kalayaan magsalita at magpahayag. Isang petition for certiorari ang hinihain ng grupo laban sa Kamara, TRICOM at mga chairperson nito. Kasama na ang hiling na ipahinto ang pagdinig at ang pagpapatawag sa online influencers at political vloggers. Ang TRICOM naman, pinatawa ng show cause order ang grupo. Not only is it grossly unfair, ang pinadala po nila ay isang imbitasyon at base sa rules ng Kongreso, may dalawang unjustified na pagdating bago maglabas ng show cause order. Pero ang ginawa nilang itong araw na ito, palibhasa, ewan ko, maikli siguro ang pasensya nila. Umaasa naman ang grupo ni Attorney Cruz Angeles na papanigan ng Supreme Court ang kanilang petisyon. It's going to be very, very difficult considering kung paano nila tinatrato kami despite the fact na maayos naman po kami nagsalita at nagsabi na ito po, hindi po kami maaaring pumunta dyan dahil hindi kami naniniwala na ito ay ayon sa sa doktrina na nasa Korte Suprema. Para protektahan ang aming karapatan at ang democratic space, kami po ay dumululog sa Korte Suprema. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Hindi kasi tayo talaga na ang hirap talagang maniwala na diyan sa TRICOM na yan nang hindi pa man nagsisimula yung kanilang investigation or in aid of legislation na kanilang session na bansagan ka na kagad na narco vlogger, nabansagan ka na kagad na na pogo vlogger. Masakit yun, lalo na yung nabansagan kagad na fake news peddler. Ano ba kasi yung contemptuous sa inyo? Ano po ba talaga sa inyo yung fake news? Yung fake news ba sa inyo is yung ayaw nyong balita? Kasi mali yun. Yung ayaw nilang marinig. Yung ayaw nyo marinig, yun ang fake news sa inyo. Mali yun. Kasi ganito yan. Kung meron po kayong halimbawa meron po ako nasabi, na sa tingin ninyo, mali at hindi ko naiintindihan. Napakadali lang. Meron naman kaming vlog, meron naman kaming mga email. Pwede nyo naman po kaming kausapin para klaruhin yung mga bagay-bagay Sir, hindi mali yung pagkakaintindi mo ganito kasi yan Alam nyo, ganyan kami nagsimula kay Pastor Apollo Kibuloy Naging mga bashers kami ni Pastor Apollo Kibuloy. Nagdemanda ba si Pastor Apollo Kibuloy sa amin? Private na tao yan. With all his resources and all his pool of lawyers, pwede naman siya mag-file ng kaso sa amin dahil sa mga masasakit naming nasabi sa kanya Pero anong ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy? In-invite pa. They invited us para mahanap namin yung mga kasagutan sa mga tanong namin ng kami mismo yung makakakita. Yes. Hindi yung sila yung magbibigay ng sagot. Ang totoong leader kasi, nakikinig. Yun. Tama. Yun po ang totoong leader, nakikinig. Yung totoong leader, nag-i-explain. Hindi yung nag-uutos. Yun ang pinaka, yun kasi yung nakikita natin ngayon na ginagawa ng Congress is ini-impose nila kahit alam naman nila na mali na. Authoritarian. Yes. Sabi ko nga sa inyo, ang daming nangyaring kabulastugan. Masakit ang inyong mga loob dahil namura kayo. Imagine ninyo, gaano kasakit sa kalooban ng mga nasa KOJC noong mga panahon na sila'y binabalahura. Yes. Alam nyo yun na mali yung mga nangyari doon, pero nagpatawag ba kayo ng inquiry tungkol doon? Si Pastor Apollo Kibuloy, wrongly accused. Ang dami ring mga fake news na kumakalat sa kanya. Do you even bother na ipatawag yung mga nagkakalat ng mga fake news sa kanya na nasa kampo ng mga dilawan, ng mga loyalista? Si PRRD, halos araw-araw, Mangkanor, ganito, ganyan. Nagdemanda ba si PRRD? Si Inday Sara hanggang ngayon, grabe, may mga vloggers na umamin na binabayaran sila para tirahin si VP Sara. Pero member si VP Sara, part si VP Sara ng gobyerno. Pero pinagtatanggol niyo ba si VP Sara mula doon sa mga umaatake sa kanya sa social media? Wala. Tapos kayo, sino kayo para masaktan? Lahat naman kayong mga nasa gobyerno, kay Duterte, kay Marcos, kay
lahat naman kayo nakakatanggap kayo ng kritisismo. Yes. So wag ninyong gamitin yung inyong kapangyarihan bilang mga kongresista, lalong-lalo na nakikita namin yung pang-aabuso ninyo sa contempt powers ninyo. Kaya hindi na umaatin yung mga tao dyan dahil lahat ng pinatawag nyo dyan Na-contempt. na-contempt. Sa sobrang wala na nga kayong mapatawag sa Quadcom, si Fernandez at saka si Abante naging resource person na Dahil wala na kayong mapatawag na resource person. So, sa totoo lang, yan yung mga nakikita namin na akala nyo siguro tama pa. Pero kasi ang equalizer dyan, ang magsasabi sa'yo na mali ka, yung mga taong pinagsisilbihan mo rin. Kaya makikinig kayo kasi hindi kayo Diyos. Hindi kayo, kumbaga parang mga hari. Naghalal po kami ng mga public servant, hindi po kami naghalal ng mga hari. Correct. Na hindi mo pwedeng i-correct. Sila lang lagi ang tama. Hindi po tayo monarkiya. May demokrasya po sa Pilipinas. Kaya nga po meron tayong freedom of expression. Kaya nga po meron tayong mga media dahil doon po lumalabas yung mga balita. At doon natin malalaman kung alin yung sa tingin nating tama o mali. Nagkalat ang ang daming mga content. Yes. Dito sa Pilipinas na talagang delikado para sa mga bata partner. Yung mga nagsasayaw-sayaw naka-sexy. Yun. Yung mga nakalabas na yung mga kuyukot. Oo, yung mga tawag dito, yung mga nagko-content ng mga pa-sexy, Oo, yung mga nagtatanggal na ng mga damit. Yun ang masasamang mga content. Oo, itong patungkol sa politika, sabi ko sa inyo, walang batang manunood. Kung ang ninyo, bata, baka hindi nyo lang po alam, bago kami mag-upload ng video, for example sa YouTube, i-click muna namin if this is for kids or not. Kiniklik namin lagi yung not for kids. Kasi kapag kinlik mo yung for kids, wala yun. Yari yung channel mo talaga. As in, pwedeng ma-take down yung channel mo dahil kung hindi talaga pambata yung content mo. So, yung sinasabi nila na makikita ng mga bata, alam mo, ang maling dapat hindi makita ng mga bata, yung mga pagnanakaw ng mga nasa gobyerno. Ito na lang may dugtong ko lang. Sige, konti diretso. lang, Boss Dim. Hindi, habaan mo. Master, yung kanina, di ba? May binabasa si Abante, tapos may mga mura. Tapos nagmura din siya. Di ba? Saan mo inilabas yung, saan napapanood yung ganung hearing kanina? Sa diba TV. Diba sa TV, sa YouTube, tsaka sa Facebook. So wala ka rin palang pinagkaiba sa amin. Ay, sorry. Hindi masama yun. Masama ba yan? Hindi daw eh. Sabi niya, hindi daw masama Hindi yun. daw eh. Sabi ni Abante. Hindi daw masama yan. Go, Master Judea. But anyway, mga kababayan, ito nga ang problema natin. Tayo, ang Banateros Brothers especially, ang mga kino-content namin, lumalabas na po sa balita. So, hindi po fake news yun. Kung meron kayong dapat ipatawag, ayan yung mga media outlet, hindi po kami. Kasi nire-reaction lang namin yung mga balita nila. Tulad halimbawa, nitong flood control project na sinasabi nyo na 5,500, sinasabi ni Presidente, na gumawa sila ng 5,500 flood control projects, dumating yung baha. Biglang bumaha ng pagkataas-taas at halos lumubog ang buong Pilipinas. Kaya maghahanap kami kung saan talaga nakatayo yung mga flood control projects na yan. Kaya patuloy kami nagsasalita, patuloy kami naghahanap kung nasaan talaga yan. At hindi po fake news yan. Ang problema kasi sa inyo, ang gusto nyo marinig, yung konbinyente sa tenga ninyo. Yung mga batikos, hinaing ng taong bayan na dapat inaaksyonan ninyo, hindi kayo gumagalaw eh. Kaya paano mapapahinga yung damdamin ninyo, paano mapapahinga yung tenga ninyo, kung hindi nyo naman ginagawa sa ayos yung trabaho ninyo. Diba? Hanggat hindi nyo ginagawa na maayos ang inyong trabaho, patuloy kayo. Patuloy kayo na makakarinig ng batikos mula sa mga vloggers, at hindi lang sa mga vloggers, pati sa taong bayan makakarinig kayo. Now, sinubukan nyo yung bulabugin, yung tirahan ng mga talangka. Lalo nyong ginalit ang mga talangka na akala ninyo mananahimik lang dahil kayo ang makapangyarihan. Tandaan ninyo, ang makapangyarihan dito sa Pilipinas ay ang mga butante, hindi kayo. Dahil kami ang naglalagay dyan sa mga pwesto nyo at kami rin ang pupwede
na mag-alis sa inyo dyan. Tingnan ninyo maigi, yung live stream nyo kanina, bukod sa yung YouTube live stream nyo, pinatay nyo yung comment section. Yung Facebook nyo, hindi kayo nakatakas sa comment section. Lintik ang comment section, basahin nyo yung comment section. Tingnan nyo kung gaano galit na galit ang mga tao sa pinaggagawa ninyo. Bago kayo magalit sa amin, silipin muna ninyo yung inyong mga sarili. Para at least alam natin kung ano yung mga pagkakamali natin. Tingnan ninyo kung ano yung mga nakikita nyo pagkakamali, and then saka nyo kami balikan. Di ba? Kung tama na ginagawa nila, tayo din naman tayo baliw na maganda yung ginagawa. Babatikusin natin. Kaya nga, pag tama palakpakan, pag mali babanatan. Hindi ho ba? Susubukan yung gumawa ng mali. Ay, ng tama. Baka maging kakampi nyo pa kami. Kaso wala kami nakikita ang tama sa pinagagawa nyo. Dahil ang nakikita namin ay para mapanatili ang kapangyarihan dyan sa side ninyo. Mapanatili sa poder ninyo yung kapangyarihan. Yun ang nakikita namin at hindi kayo nagpapaliwanag. Sa tuwing humihirit kami ng paliwanag, wala, na tumatahimik kayo. Tapos kapag binabatikos kayo at nasasaktan kayo, tsaka kayo galit na galit. Yan ang problema sa atin Huwag tayo maging selfish. No? Huwag tayong maging selfish na kami, pag nagkakamali kami, pwede nyo ipatawag. Pag nagkakamali kayo, kalimutan lang namin. Aba, hindi po pwede yun. Maling-mali ho yun. Doon lang po tayo sa tama. At dahil kami, kahit alam ninyo na kami ay Duterte supporter, marunong kami tumimbang ng tama at ng mali. Samantala, pinakokomento ng Korte Suprema ang Executive Secretary Lucas Bersamin at ang dalawang kapulungan ng Kongreso hinggil sa petisyon na pagpapasura sa 2025 General Appropriation Act. Samantala, pagdinig hinggil sa paglipat ng halos 90 bilyong piso na excess fund na PhilHealth sa National Treasury, sinimula na ng Korte Suprema. Si Margot Gonzales, nagbabalita. Sa oras na makuha nila ang notice ng kataas-taasang hukuman ng Korte Suprema, kailangang magkomento sa loob ng 10 araw sa Executive Secretary Lucas Bersamin, ang Senado at Kamara hinggil sa petisyon na nagpapawalang bisa sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Matatandaan na inahain kamakailan ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez, Congressman Isidro Ungab at Rogelio Mendoza ang petisyon na kumukusyon sa legalidad ng ipinasang pambansang pondo ng Malacanang at ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Ayon sa mga nagpetisyon, unconstitutional ang 2025 national budget dahil sa mga blank item na nakapaloob sa Bicameral Committee Report sa General Appropriations Bill. Sinabi rin nila na unconstitutional ang 2025 GAA dahil bigo ang mga respondent na maglaan ng mandatory funding para sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Hindi rin daw legal ang paglaan ng pinakamataas na appropriations sa infrastruktura kaysa sa edukasyon. Samantala, sinamula na ng Korte Suprema ang pagdinig hinggil sa petisyon na may kaugnayan sa halos 90 bilyong piso na excess fund ng PhilHealth. Kabilang sa mga nagpetisyon ay si Senator Coco Pimentel, One Sambayan Coalition at iba pa na gustong maideklarang unconstitutional ang paglilipat ng naturang pondo ng state insurer sa National Treasury. Hindi raw ito pwedeng mailipat sa pamamagitan ng General Appropriations Act at paglabag ito sa probisyon ng Universal Healthcare Act na gumagarantiya sa social protection ng mga Pilipino. Nakasaad daw sa probisyon ng UHC ng excess fund ay dapat gamitin sa pagpapataas ng benepisyo. Sa report, halos 60 bilyong piso na ang nailipat sa National Treasury kasunod ng inilabas na circular order ng Department of Finance. What legal or moral reason would exist to revert such amount back to the National Treasury instead of using the same to resuscitate our already dilapidated healthcare system? It is these questions that petitioners urge this court to address today. Considering what is at stake, petitioners assail the constitutionality of the following government issuances for the protection of the PhilHealth funds, the Filipinos funds, to ensure that they are expended for the very purpose for which they were created. Your Honors, we argue that Special Provision 1D and DOF Circular 003-2024 must be declared as unconstitutional as it impliedly amends Sections 10, 11, 37 of the Universal Healthcare Act and the earmarking provisions of Republic Act 10351 as amended and Republic Act 11346, collectively known as the Syntax Laws. Provisions in an Appropriations Act cannot amend a substantive law.
as this honorable court held in the cases of Philconsa versus Enriquez and Province of Batangas versus Romulo. The taking away of funds is a retrogressive measure, which is a violation of the constitutional right to health. The Universal Healthcare Act and the Syntax laws are laws passed as a manifestation of the government's intent to protect and promote the right to health as a fundamental human right. Congress and the DOF violated this and infringed upon the social solidarity and social contract the government has with the Filipino people. A truly universal healthcare is one that provides financial protection, not one that takes it away. Gate pa ng mga councilor ng petitioner, hindi makatarungan na pilayan ng pondo ang PhilHealth ngayong kailangan na kailangan ito ng mga Pilipino, kasunod ang napakataas na out-of-pocket spending ng mga Pilipino na siyang isa sa mga pinakamataas sa ASEAN. Ang pagdedeklara na illegal ang fund transfer ay paraan daw ng pagpapatigil sa abusong ginagawa ng Kongreso sa kanilang power of the purse. Let's not go far. The overwhelming number of patients in line at Philippine General Hospital's outpatient department at 4 o'clock in the morning speaks for the true state of health of our people. This and the numbers of PhilHealth's own financial statements. How can the government even claim there is excess funds? Your Honors, by declaring Special Provision 1D and DOF Circular as unconstitutional, we will be able to stop Congress' abuse of its power of the purse and will uphold our constitutional right to health. Samantala, si Soljan Minardo Guevara ay giniit na walang masamang plano ng gobyerno sa fund transfer. Ang hangarin daw nito ay mapunduhan ang mga mahalagang proyekto ng gobyerno. Contrary to what has been portrayed by some critics, there was no dark or sinister plan behind the transfer of the 16 billion peso fund balance from PhilHealth to the Treasury. Rather, I will emphasize that said transfer was a temporary measure to address, within legal bounds of course, concerns on fund availability for important government programs and projects. Iginit naman ni Guevara na dapat alisin bilang respondent sa petisyon si Bongbong Marcos Jr. dahil sa kanyang immunity bilang Pangulo ng Bansa. Samantala, iba't ibang grupo naman ang pumuesto sa harap ng Korte Suprema para ihayag ang kanilang hindi pagpabor sa pangingialam ng pondo ng state insurer. Tinututulan namin ito dahil ang PhilHealth funds ay nakalaan para sa pangkalusugang pangangailangan, hindi para sa kung ano-anong projects na sinasabi ng gobyerno. Nakita nila itong pera at sinabi nila excess funds. Pero bakit ba may so-called excess funds? Dahil hindi agad-agad nababayaran ang mga doktor at mga ospital na gumastos para sa pagpapatingin ng mga pasyente. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Mark Gonzalez, SMNI News. Yun. Ito, magandang magandang balita ito na umandar kaagad yung petisyon ni Congressman Ungab at saka ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez patungkol dito sa mga pondo, patungkol dito sa GA ito. Sana naman BBM maintindihan mo na ito ha. Hindi po problema ang GAA na pinirmahan mo. Walang blanco dyan. Ang problema po dito is yung proseso, sistema kung papaano nakarating sa'yo ng kompleto na yan. Dapat nga po hindi lang kami ang naghahanap considering na kung hindi ka sangkot dito kung hindi siya sangkot, itong mga blanco na ito, dapat ikaw mismo ang nangunguna na paimbestigahan ito. Kasi niloko ka Pero ikaw pa yung unang nagtatanggol, ikaw pa yung unang naghahanap ng kung sinong sisisiin. Para sa akin, hindi naman siguro kailangan maging rocket scientist ka para mag-gets mo. Baka sangkot kayo dito. Malamang. Kasi ito lang talaga yan. Kung ako, alam ko na naloko ako, magagalit ako. At hahanapin ko kung saan nagsimula yung problema. Pera ng taong bayan yan Mga bossing, Congress, ito ang dapat nyong naiintindihan. Ito ang issue ng bayan. 16 billion lang po ang hinihingi nyong budget. Noong napunta na sa BICAM, na doble. 30... Naging 30 plus billion. Basta na doble, more than 100% yung in-increase ninyo. Yun yung dapat ipinaliliwanag ninyo sa tao. Tapos magagalit kayo sa amin kapag nagtatanong kami sa inyo. Si Ka Eric Celis, nagtanong lang sa inyo. Ano nangyari? Pati prangkisa ng SMNI nawala. Nadali. Diba? Nadali. So nagawa ninyo sa media, nakontrol ninyo ang media, lahat ng binabalita ng media, pabor sa inyo. Ngayon,
Grabe naman kayo, nakuha nyo na nga yung media, pati ba naman yung mga vloggers, So, palikunin. gusto nyo pang kontrolin. Sobra-sobra naman na yan. Masyado na kayo gahaman. Kung totoo yung kung totoo na mga kurakong kayo, mantakin mo, ninanakaw nyo na yung pera ng taong bayan. Kung totoo, hindi ko sinasabing totoo. Pero imagine kung ninanakaw nyo na nga yung pera ng taong bayan, kinakirtail nyo pa yung karapatan namin magsalita. Ito na nga lang ang meron kami, mamura kayo. At least, sa dami ng kinikita ninyo, mumurahin lang kayo, nagagalit pa kayo. Di ba? Dapat sa tigas ng mga mukha ninyo, na kinukuha nyo yung pera ng taong bayan, dapat sa mga mura, baliwala na sa inyo yan. Diba? Tingnan nyo si Bongbong, kahit anong panawagan mo, mag-drug test, makatigas ang mukha. Tingnan mo, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita, hindi sumasagot. Correct. Ganyan lang ganyan. Puro ganyan ang ginagawa nila. Ginagawa nyo dapat, total, kung magnanakaw kayo, dapat makapal na mukha nyo. Kayo na nga yung magnanakaw, kayo pa yung sensitive. Yes, partner. Diba? Pero, hindi ko sinasabi magnanakaw kayo, kung magnanakaw kayo. Hindi naman sinasabing rekta. Malay nyo, kung pag tinabahan kayo, hindi magnanakaw kayo. But anyway, ako natutuwa ako dahil ito katunayan na meron pa tayong hustisya dito sa Pilipinas at hindi talaga po pwede pumasok ang ICC katulad ng pinagpipilitan nila Trillanes, ng mga kaliwa. So hindi talaga Kasi ayan umuusad na po ang reklamo ni Atty. Vic Rodriguez Gumagana at korte. gumagana korte natin, ni Congressman Ungab. So now, ako medyo natutuwa ako at the same time medyo kinakabahan sa magiging resulta. Kasi, eto ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, panay ilag Parang may inaano siya parang may pinagtatakpan. Ako duda lang naman ito, kasi kung hindi naman siya yung binabanatan, halimbawa, hindi naman ako binabanatan, ba't ako magsasalita? Diba? Hindi naman ako yung direktang pinatatamaan, ba't ako magagalit? Diba? Sabi nga nila, ang unang pumutak, siya daw yung nangitlog. So, ikaw ba yung nangitlog? Ibig kong sabihin, may kinalaman ho ba kayo dito? Kaya kayong unang-unang pumuputak. So, ito ang number 1 na dapat na iniimbestigahan kasi ito ay problema, Issue ito ng sambayan ng Pilipino at nakarating na nga ito sa ibang bansa, Pati yung mga OFW nating mga kababayan, usap-usapan itong BICAM report at gusto natin malaman kung sino ang nag-fill in the blank. Yun lang ang gusto naming malaman Ba't kayo gigil na gigil? Ba't kayo nagtatago? Ba't kayo pinagtatanggol nyo yung isa't isa? Bakit? Magkakasabwat ho ba kayo? Kami po ay nagtatanong lang. Kasi, kahapon yata, Master Judea, nag-declare sila ng... Ano ba yung declare nila sa food security, parang food something? Security, meron sila. Basta ganon. Parang basta inilunsad nila yung parang tayo daw ay talagang naghihirap pagdating sa pagkain. Nakalimutan ko na yung basta yan tayo naghihirap sa pagkain. Sa dami ng pera natin. Yun. 6 trillion, mga kababayan. May nakausap kaming napaka-importanting tao, matalino, magaling. Ang sinasabi niya, yung 500 billion dyan sa AKAP ay kayang-kayang pakainin ang lahat ng Pilipino dito sa Pilipinas. Bigay na sila ng bigay ng ayuda, tapos state of food, nakalimutan ko mga pala yun. Mamaya, tanong natin sa ating magaling na producer na si Carlo, ano nga pala yung na yun. Yun nga sinasabi natin, partner, nagdi-declare tayo ng ganyan, pero sobra-sobra ang pera natin. Hindi lang kasi nagagamit po ng tama. Kasi kanya-kanyang subi, kanya-kanyang dekwat, mula sa taas siguro, Food Emergency Security. Yan, Food Emergency Security. Galing talaga ng mga netizen. Ay, grabe. Food Emergency Security, ang dami-dami nating pera. Last 2024. 100% tinaas ng budget ng Congress, tapos magdideklara kayo ng food emergency. At ito, food security emergency, kakapal naman ng mga mukha natin. Ito, partner, sa loob ng dekada, ngayon lang nag-increase ang budget ng Pilipinas sa 100 to 1,000% doon sa mga kongresista. Di ba? Dekada. Sa panahon ni Pangulong Duterte, mag-increase man yan, 2%. Wala. Zero. No, panahon ni Zero. Break even talaga. Pero ngayon, matindi. Tapos galit na galit kayo.
National Food Emergency. Ang kakapal na ng mukha nyo, nagagalit pa kayo sa mga ganyan. Pera, kaya ito si Jay, meron na naman yatang may sasabihin na naman eh. May expose na naman. Magkano yung unang ng mga Congress, yung pondo nila? 16 billion. 16. Oh, 1.6. Tapos naging parang 30 plus million. Basta nadagdagan ng billion or million? Billion, di ba? Yung mga vlogger pala yung kapalit nun. Kaya tumaas. Ibig sabihin parang ganito. Ex-deal. Gumawa kayo ng issue para hindi mapansin yung bycam. Ayan na. Yung mga vlogger. Nako, akala nila tatahimik. Sa ginawa nyo dyan sa mga vlogger, nako po, lalong manggagalaiti sa inyo mga vlogger. Tandaan nyo yan. At ang pinakatanong dyan, kung mawawala ba ang fake news sa Pilipinas, bababa ba presyo ng bigas, bilihin? Hindi. Ano mapapala ng mga Pilipino dyan? Yun ang pinakatanong dyan eh. Pero kung pinag-uusapan nyo, about sa mga pondo na kung saan-saan ang napupunta, katulad ng bycam na yan, may mapapala ang mga Pilipino. Kasi pera nila yan eh. Dapat partner, unahin muna yung mga numero unong problema ng Pilipinas, hindi yung mga vlogger. Hindi naman tayo problema eh. Hindi naman tayo naglilika, naggugutuman eh. Yung Boss D. Hindi, totoo. Akala ko meron kang papakitang video ng namimigay ng ayuda. Hindi naman kasama sa... Bukas na lang daw yun. Pero, may panaginip ako. Ano na naman? Ito yung panaginip. Ito si Mr. Dreamboy, no? Malapit na daw. Mr. Dreamboy? Mr. Dreamboy. Lagi panaginip eh. Sinong kumanta ng Mr. Dreamboy? Si Madeline Reyes ba? Ayun, Mr. Dreamboy. May panaginip ako. Yung panahunan natin yun. Malapit pa naman to. Ay, malapit. Pakinggan mo. Malapit na. Malapit na. Basta, malapit na. Kung ano yun, abangan nyo sa vlog mo. Abangan nyo kay Mr. Dreamboy. Jay Guevara. Jay the Dreamer nga daw eh. Sabi ni Coach Olive, Jay the Dreamer. Ako, Mr. Dreamboy. Pero National Food Security Emergency, Sige, paliwanag mo. Emergency partner. Alam mo ba na ang Kingdom of Jesus Christ partner, 3 taon na hindi sila gumalaw. Ganun kay stable ang food security ng KOJC. Ang planning ng KOJC. Dito mo talaga makikita gaano kagaling na leader si Pastor Apollo Kibuloy. 3 years na hindi sila kikilos. As in, kahit magbato-batopic sila ng 3 taon. Walang fundraising, kakain sila. Kasi? Magaling ang leader. Oo, magaling ang leader kasi naka-forecast yun sa kanila eh. Na pag nagkaroon tayo ng ganyan, katulad dito, food emergency, biglang nawalan ang buong Pilipinas, biglang nagsarado ang mga lahat ng bilihan, pintuan ng mga pwedeng pagbilan. Sila meron. Kasi sustainable yung kanilang pagkain, meron silang mga kanilang mga tanim. Doon nasa compound tayo, nakita natin, meron silang mga pechay, mga kangkong, may mga gulay sila. Nung nandun tayo sa Glory Mountain, may sarili silang kape, may mga nilupak sila na kanila. Talagang yung mga rekado sa kanila galing. So, dito mo talaga makikita na posible. Posible, pwede mangyari yun dito sa Pilipinas. Abot kamay natin. Mayo, malapit na po. Number 53 sa balota. At hindi lang yan, partner. Napansin mo ba yung mga kalsada na ginawa ng KOJC? Dahil nila Pastor Apollo Kibuloy sa Prayer Mountain, sa Glory Mountain. Yung kalsada nila pang world class. Oo naman. Nakikita ko lang yung mga kalsada na yon sa loob ng mga executive village, yung mga subdivision dyan sa Quezon City. Doon ko lang nakikita yung mga kalsada na yung mga gutter ang tataas. Yung kalsada na ginagawa ng DPWH, panis yan doon sa mga kalsada na pinapagawa ng KOJC sa pamumuno ni Pastor Apollo Kibuloy. Subukan nyo si Pastor Apollo Kibuloy at ang buong Pilipinas magkikita-kita at magdudugtog. Gusto nyo pang makita kung sino pang mga naniniwala kay Pastor na talagang mapapaganda niya ang Pilipinas. Naniniwala ang mga indigenous people. Sector na ang pagtakbo ni Pastor Apollo Kibuloy ay malaki ang may tutulong sa bayan natin Pilipinas. Hello po. Hello. Medyo nagkaroon lang po tayo ng technical glitch. Nagkaroon lang tayo ng technical glitch. Pero anyways, going back, yung mga indigenous people talagang naniniwala dito sa pagtakbo ni Pastor Apollo Kibuloy. At tingnan natin yung balita natin dyan. Ayun, kung ating may piplay. Meron ba? Yun, okay. Patuloy na kinakaharap ng Pilipinas ang mga isyu kaugnay ng kakulangan ng hustisya sa iba't ibang sektor ng lipunan. Mula sa mga biktima ng kriminalidad,
korupsyon at pang-aabuso ng kapangyarihan hanggang sa mga ordinaryong mamamayan. Isa sa mga nakaranas ng kawalan ng hustisya ay ang ating mga kapatid na katutubo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa kabila raw kasi ng pagkakaroon ng mga batas na naglalayong protektahan ang kanilang karapatan gaya ng Indigenous Peoples' Rights Act o IPRA Law, ay marami pa rin sa kanila ang nakaranas ng pang-aagaw ng lupa, diskriminasyon at kawalan ng proteksyon mula sa gobyerno. Kung si Pastor Apollo C. Quiboloy na spiritual leader ng The Kingdom of Jesus Christ nga raw ay nakaranas ng political persecution mula sa Administrasyong Marcos, paano na lang ang mga maralitang Pilipino? Kaya ito ang nais mawakasan ng ilang katutubong Pilipino ng Panay Bukidnon Ati Tribe at 16 Clan Blan Tribe. Nakita ho natin yung kawalan ng hustisya at yung pag-implement ng batas. So, nakikita din natin yung ating mga kapulisan na talagang wala na silang galang sa ating kanilang tungkulin. Nakalagay ho sa kanilang tsapa po dyan to protect, no? To serve justice and honor. Napakalungkot po ngayon, ma'am, kasi may kagaya sa amin, hindi lang po sa lugar po namin, actually Luzon, Visayas po ito, ma'am, eh. Pero nakakalungkot po kasi sa amin, hindi po natugunan na yung talagang hinaing namin, hindi kami nabigyan ng pansin. Nakikita ko po ng mahabang panahon, kapag hindi po tayo titindig sa ating sarili, mga paa, wala po tayong boses. Kaya naniniwala ang mga kapatid nating katutubo ng pagtakbo ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa Senado ay magiging daan upang magkaroon ng boses ang mga inaapi. Kaya po ako buong puso na sumuporta sa kanya at hinihikayat po ang lahat ng mga mamamayang Pilipino, lalo na po sa hanay namin mga katutubo, na meron po tayong 215 na mga tribo na buong puso na susuporta ho dito sa kanya at even sa mga religious leaders na nawa po ay maintindihan ho natin na hindi lang ho tayo ang mawawalan ng hustisya dito kung hindi ho natin ilalagay para maging busis po natin sa Senado si Pastor Apollo Quiboloy po. Kaya nakikita ko po dito kay Pastor Quiboloy, malaki po talaga yung kanyang hangarin. Hindi lang po sa kanyang community, di ba sa Davao City, parang pangkalahatan na po ito eh. Kasi nakikita ko po na marami na din po siyang tinutulungan at yung advocacy niya para po talaga sa pangkalahatan. Pagod na po. Kasi hindi lang po ilan. Marami pong inaapi at marami pong inaapakan na mga karapatan. Ngunit hindi po nabigyan ng justice. Kaya panahon na po bumangon tayo at tatayo sa ating mga paa at susuporta dito sa mga tatakbong senador to si Pastor Quiboloy na upang mapalaganap talaga ang justice dito sa ating bansa. Katunayan, nagkaroon ng oath-taking ang mga leader at miyembro ng Partido Pilipino sa Pagbabago o PPP na siyang pinangunahan ni dating NTF-ELGAC Executive Director at National Commission on Indigenous Peoples o NCIP Chairperson at Senatorial Aspirant Alan Capuyan. Nagpahayag ng suporta ang mga leader ng PPP mula sa iba't ibang lugar sa National Capital Region para suportahan ang Pastor Apollo C. Quiboloy for Senator Movement para sa kandidatura ng butihing pastor. Yung agenda ni Pastor is actually building the nations. God's righteousness in governance. Mas namangha ako sa kanyang standard, yung God's standard. Paano ka madisiplina dapat bilang manggagawa. Yung pagsasayos mo sa inyong mga responsibilidad. Meron na siyang dinaanan na God's revelation to him, na isinabuhay niya, na alam niya na maayos niya ang bayan. Ang pagkakaisa nga raw ay isang mahalagang pundasyon para makamit ang kapayapaan, kaunlaran at matibay na relasyon sa pagitan ng mga mamamayan. Sabi ni Juliet Panergo, National President ng Philippine Indigenous Kids Citizen and Elderly Club Incorporated, hindi raw hadlang ang pagkakaiba ng relihiyon para suportahan si Pastor Apollo C. Quiboloy. Pastor Apollo Quiboloy, ay alam natin lahat na biktima lang siya ng maling pagkakataon. Kaya yung mga nag-akusa sa kanya at napapatunayan naman niya na hindi walang katotohanan. Kaya isa rin po ako sa naniniwala sa kanyang mission at advocacy kung paano niya iaangat ang mga Pilipino dito sa sarili nating bansa. Una na ring ipinangako ni Pastor Apollo C. Quiboloy na kung mabibigyan ito ng pagkakataon ng taong bayan na mailuklok sa Senado,
ay unang-una itong wawakasan ang talamak na korupsyon sa pagsusulong ng zero corruption sa bansa. Kabilang din ang pagsugpo sa kriminalidad, iligal na droga, kahirapan at pagkakaroon ng marami at sustainable na trabaho para sa mga Pilipino at pagwasak sa maling ideolohiya ng komunistang teroristang grupong CPP-NPA-NDF. Isang malaking blessing po ito sa bansang Pilipinas na mabigyan po ang ating buting pastor ng chance sa Senado sapagkat mailalahad niya ang lahat ng mga programa kung ano ang ginawa niya sa kanyang congregation sa Kingdom of Jesus Christ na nakita naman natin ito na yung resibo, ito na yung ebidensya sa loob ng 4 na dekada na mula na naitayo ang bansang Karian, ito ay lumago at nakater ang lahat ng Pilipino at hindi lang mga Pilipino, maging sa ibang mga lahi. Sila ay nakater, napabuti ang kanilang mga buhay, una sa kanilang pananampalataya at sa kanilang mga personal na buhay. At ganun din ang gagawin ng ating buting pastor once na siya ay naupo na rin sa Senado. Ang programa na ating buting pastor ay para po sa lahat po ng Pilipino. At lahat po niyan makaka-benefit po niyan. Kaya salamat po na nandito ang ating mga paragraphs at sila po ay nanumpa ngayon para suportahan ang pagtakbo ng ating buting pastor for Senator number 53 po sa Balota. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torna, SMNI News. Yun. Alam naman natin sa lalong-lalo na sa mga katutubo sa mga katutubo, isa yan sa mga napag-iiwanan at hindi na halos napapansin ng ating gobyerno na matulungan. Kaya yung 6.325 trillion at yung 90 billion, 500 billion na mga pondo na napag-uusapan na hindi nga may paliwanag ng ating gobyerno. Alam nyo, nakikita ko pag si pastor man ang makahawak niyan, talagang maraming proyekto at na mas makakatulong pa sa ating mga kababayan ng magagawa niya dyan. Talagang mas at saka hindi niya, alam ko sa sarili ko, alam ko na hindi niya sisirain ang tiwala natin. Kasi maraming umaasa at maraming naniniwala kay pastor. Kaya tayo wag na natin palagpasin talaga ito dahil para matapos na tong mga sobra na rin ako naawa sa mga kababayan pa natin na sobrang naghihirap lalo ngayon. Jiggy, para isa lang ang senatoriable na nangangako ng or may plataforma na zero corruption na may resibo. Totoo yan. Number 53 sa Balota, Pastor Apollo. Basta ako, ganito na lang, no? Si Pastor Apollo Kibuloy, matalino, nasa kanya na lahat. May pagmamahal sa bayan, may pagmamahal sa Diyos. Pero, si Pastor Kibuloy, matalino na. Pero, mas lalo pa kaming bumilib nung nakausap namin yung talagang tagapagsalita niya. Namangha kami sa mga plano ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Etong mga nakikita nyo ngayon, mga sinasabi namin. Akala mo, nung nakaraan, 43, ano lang, 70 plus. 70 plus na pala. Na panukala ang kanyang ano. Eto panukala. Kung sasabihin lang natin, parang mahirap paniwalaan. Pero, nung nakausap kami nitong tagapagsalita at inilatag niya lahat kung paano gagawin, napakadali lang pala. Dahil yung pera natin na trilyon-trilyon, baka wala pang kalahati dyan mauubos na pera ng kabanang bayan natin. Maganda na Pilipinas. Pag walang kurakot, zero corruption, kalsadang dugtong-dugtong, kalsadang matitibay, tulay na matitibay, mga factory sa Pilipinas, nako, kay Pastor Apollo Kibuloy, madali lang yan. May mga ano pa ba kayo? Ako, okay na ako doon. Kasi may shoutout lang ako sa mga kapatid at ate natin sa Eagles. Yes, of course. Especially to Kuya J.M. Gonzales. Ayun. Ayun nga. Final lang for me. Mabilis lang. Sa ibang bansa na mga mauunlad, ang pinag-aaway, pinagtatalon-talunan nila, teknolohiya. Yun. Ano yung magandang teknolohiya, ano magandang proyekto para dito, para dyan. Dito sa atin sa Pilipinas, ang pinagtatalunan natin hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, pera. Pera pa rin. Pera pa rin. Nandoon pa rin tayo, ang daming perang pinag-away-awayan, pero wala ka naman nakikita progreso. Yan ang pinakamasakit sa lahat.
Kaya sa Mayo, number 53 sa balota, zero corruption, may resibo. Lahat ng gusto mong hanapin patungkol sa mga nagawa ni Pastor Apollo Kibuloy, makikita mo yan lahat sa YouTube, sa mga sa Google, lahat hanapin ninyo. Makikita ninyo yung mga humanitarian na mga gawain ni Pastor Apollo Kibuloy, lahat yan. At soon, ipapakita namin sa inyo lahat kung ano pa yung mga hindi nyo alam. Pakikita natin lahat yan. Again, medyo bitin talaga ang ating oras dahil mainit ang mga issue. Magkita-kita po tayong ulit mga Banateros dito lang sa SMNI. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Ako po si Boss Dada. At ako naman po si Master Judea. At ako naman si Jay Guevara. Para sa Diyos at sa Pilipinas, ating ating mahal. mahal.